Recently nga po ay na-reveal ng Meta ang dahilan kung bakit nila tinanggal ang Facebook page ni Kibuloy at mga platform sa Facebook na may kinalaman kay Kibuloy. Sabi po dito sa ulat ng Rappler, Meta says Kibuloy Facebook removal due to violations on dangerous individuals policy. Sabi sa caption, Meta has also removed the Kingdom of Jesus Christ Facebook page. Praise, support, or representation of the group or its activities will be removed as well. Ganun po pala kabigat yung dahilan. Yung reason ay due to violations on dangerous individuals policy. Naniniwala ako na meron pong matinong basihan ang Facebook kung bakit nila nasabi yon. Ano po? Sabi dyan sa ulat, ang sinumang pupuri, magpapakita ng suporta, or magre-represent ng grupo or ng kanilang activity na may kinalaman kay Kibuloy at sa mga, alam nyo na, sa kanila ay matatanggal din sa Facebook or sa Meta. Marami tayong nakita, especially noong 2022 na nagpapakita ng suporta at talagang tinatangkilik, no, yung network nila Kibuloy. At ayan po ang sabi ng Meta, tatanggalin din kayo kung magpapakita po kayo ng pagpuri, pagsuporta at pagrepresent sa kanilang grupo. Yun po yung aking pagkakaintindi. At sa ibang balita naman po, tumaas ang presyo ng LPG 6.65 pesos per kilo sa pagkakatanda ko nung binasa ko po ang balitang yan. Bukod dyan, trending na trending po ang post na ito ng isang netizen. Sabi dito ni Marion Abeli Navarro, ito na lang inabot ng 1K ko sa grocery. Breadcrumbs, magic sarap, 2 Knorr sinigang mix, modest napkin, 2 Colgate, pork at chicken cubes, 3 Safeguard paminta. Wala pa yung mismong iluluto. Tapos ang priority ngayon ay confidential funds, foreign travel, at kung ano-anong rebranding at palit logo. Sayang ang tax. Yan po ang sabi sa post ni Marion. Trending po yan at marami pong nakarelate, no? Wala na pong mabibili, halos wala nang mabibili sa 1,000 pesos natin. Samantalang nung time ni Pinoy talagang yung 1,000 pesos namin noon, budget na namin halos isang buwan. Sa totoo lang po, dahil sobrang mura ng bilihin nung time ni Pinoy Aquino. Ngayon, wala na. Baon pa lang ng bata, 50 to 70 pesos elementary, no? Kasi mahal na rin po yung nabibili nila sa kantin. Sunod-sunod ang pagtaas ng bilihin, sunod-sunod din po ang mga naririnig natin balita patungkol sa confidential fund at yung hindi nila pagiging transparent pagdating sa paggamit ng tax ng mga Pilipino, ng pera ng bayan. Ano? Hindi sila transparent. Bilang ordinaryong Pilipino, hindi po ako satisfied sa kanilang paliwanag at hindi ako satisfied sa resulta at pinaggagamitan nila ng pondo. Kaya ako po ay talagang nagtitipid dahil ayokong makakontribute kahit man lang sa value-added tax, no, sa mga serbisyo at produktong babayaran ko. Yun na lang po ang paraan ko para makaiwas na madagdagan ang kanilang mga pondo na hindi naman nila pinapaliwanag ng maayos, na hindi naman sila transparent. At bago ko po tapusin ang video na ito, ibabahagi ko po sa inyo ang good news na ito. Ibinahagi ng Angat Buhay ang isa na namang accomplishment ng ating mga volunteers, partners, at ng ating mga kakampinoy. School supplies and dental kits for kids. Nitong mga nakaraang araw, bumisita ang Angat General sa 4 na paaralan para magbigay ng school supplies at dental kits sa mga elementary students. So yan po ang nagagawa ngayon ng Angat Buhay at mga Angat Buhay volunteers at Angat Buhay partners. Nakakatuwa dahil patuloy po na nakakatulong ang mga kakampinoy, ang Angat Buhay, sila Atty. Lenny sa ating mga kababayan kahit wala na sa posisyon. So, yun lamang po ang gusto kong ibahagi sa inyo mga kakampinoy, mga kakampink, mga kababayan. Salamat sa panonood. Sana po malike nyo ang video natin at makapag-comment kayo ano pong masasabi nyo. At magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Salamat.